Magandang araw. Ang ating pong topic ngayon ay beneath the cross. Sa ilalim po ng cross ng ating Panginoong Jesus ay naroon ang kanyang mahal na ina. Ayun nga po, diba yung sa end times, ayon sa isang mystics na sinabi na ating Panginoon na, o diba ang merits na ini-enjoy natin ngayon ay ang merits ng Panginoong Hesukristo noong nakabayubay siya sa krus, nung sakripisyo siya sa krus, yung merits na ini-enjoy natin. Ngayon, ang merits ng mahal na ina, ang kanyang pagdurusa sa ilalim ng krus, dahil sa pinatay nga ang kanyang anak, ito ang merits na gagamitin para sa ikaliligtas ng mundo. Ayun. Ito po ang prayers and devotions po. Ang una ay ang Litany of the Blessed Virgin Mary. Ang litany po ay ang pagsamo natin sa mahal na ina na tayo ay ipanalangin. Dati pag nag-rosary, kasunod agad ang litany. Ngunit ngayon po ay unti-unti nang nawawala. So, kung maaari, ibalik natin. Ayun po. Ang pangalawa ay ang Angelus. Ang Angelus naman po, dati kung nasa limbin ay alas 6, alas 12, tapos alas 6 ulit. Ayun, tapos alas 12 ulit. Kaya, sabi niya nga ng tatay noon, kaya sagana ang buhay dahil sa ang tao ay nahilig magdasal. Kaya nga din diba yung simbang gabi kasi gusto nila makapag-simba muna bago magtrabaho. Ayun. Ang ikatlo, ang Magnificat. Ang Magnificat, ito sa Angelus. Sabi natin ang anghel ng Panginoon ng Mahal na Birhen. Tapos, nung ginalaw naman ng Mahal na Birhen ang kanyang pinsan na si Elizabeth, dito niya nasambit ang kanyang panalangin ng pasasalamat na Magnificat. Ito po ay isang prayer din, prayer ng Mahal na Birhen. Tapos, ang ikaapat ay ang Stabat Mater. Ibig po sa may Stabat Mater, ito po yung ang mahal na ina ay nakatayo sa ilalim ng krus. Ayun, isa rin po itong himno. Himno po, yun nga, habang ang mahal na ina ay nakatayo sa paanan ng krus. Ang sumunod ay ang Ave Maris Stella. Ito po yung sinabi ko noon, di ba? Na may riot. Tapos, sabi ni St. Bridget, ano pong gagawin ko? Tapos, sabi ng Panginoong Jesus, yung stay lang siya. Tapos, sabi ng Mahal na Birhen, dasalin nyo, i-play mo ang Ave Maris Stella at magkakaroon kayo ng peace. Ayun. So, ang ika-6, ang Divine Mercy. Divine Mercy, alam naman natin na ito yung ni Sister Faustina, di ba? Na
kanyang mabathalang awa, na kahit ang picture ng ating Panginoon ay may pangako na sino man na dapat sa bawat bahay mayroong divine mercy dahil ito ang kanyang magiging daluyan ng awa. Siyempre, papabless nyo, di ba? Ayun. Ang ikapito ay ang Hail Mary. Ito yung, di ba, pray for us sinners. Panalangin kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Ayun. At ang ikawalo ay ang Hail Holy Queen. Ay ang pagsamo sa mahal na Birhen na ipanalangin tayo at sa huling araw ay ipakita sa atin ng kanyang anak. Ngayon, meron tayong project. Tawagin natin Project 1001. 10 for perfect God. O for the world. And 1 para kay Blessed Mother. O, nasaan tayo doon? Tayo ay mga abang alipin ng Panginoon at taga-sugod lang na. So, meron pa akong playlist ng mga ng mga dasal na ito, mga himno na kasi sabi ng Malabehen sa Ave Maris Stella, play within group. Kailangan group. So, baka naman, di ba? Mai-play lang itong playlist na ito isang beses sa isang araw. Malaki na magkaisa tayo na ng pagsamo sa mahal na Birhen na ipanalangin tayo dahil, di ba, dahil nasa end times. At saka, alam nyo na, yung justice men na padating at saka yung mga nangyayari na ngayon sa mundo. So, kailangan magsipag. Kailangan na tayong magsipag. Kailangan na tayong pumilos. Hindi na pwedeng, tatamad-tamad. Baka tayo abutin. Di ba? So, kailangan bumangon na, kumilos na, umpisahan na natin kasi ang sabi nga, ang future, di ba, nakaamba na nga ang justice men. Dahil nananawagan na sa atin nananawagan na ang mahal na Birhen ng Lasalet ng pagbabalik loob. Kung hindi ay ang kasunod na ang justice men. So, ang future, ay maaari pa mabago. So, di ba yung nangyari kay Noah? Sino ba to? Yung may whale? Jonah. Yun. Yung nangyari kay Jonah, di ba? Sinusugo siya. Sinusugo upang sa Ninive upang maghatid ng Panginoon na magsisi. Ginagawa niya, sa kabila siya, ayaw niya dadaan sa Ninive, ayaw niya pupunta ng Ninive. Pero, di ba, yung inulog nga siya sa dagat, at dinala siya ng whale pabalik sa Ninive. At ayun nga, nanawagan siya ng pagsisisi at nagsisi ang mga tao at hindi natuloy ang justice men. So, pwedeng mangyari yon, di ba? Na manalangin tayo at maaring upang ang mapigilan kung ano man ang justice men na dadating o kung hindi man ay mapababa man lang. Di ba? Tsaka, di ba, yun nga yung mga nangyayari sa paligid. Kailangan nating manalangin. Hindi lang para sa ating sarili, hindi lang para sa kapwa, kundi sa buong mundo. Playlist natin, andyan lang po sa playlist, andyan na
sana po, kahit once a day, kasi piniplay ko na po ito everyday. So, kailangan daw group. Ayun. Tsaka, di ba, sabi, di ba, yung kay Abraham sa Sodom at Gomorrah, kay Lot, na nakiusap ang amang Abraham na kung meron bang 50 banal sa Sodom at Gomorrah, gugunawin ba niya to? Sabi ay hindi. Tapos nakipagtawaran siya, 45, hindi rin. Wala. Hanggang naging 10 na lang. O, kung mayroong 10 banal, ay hindi gunawin ang Sodom at Gomorrah. O, kaso nga wala. So, ngayon, tayo ang nasa sitwasyon. Alam niyo na, tayo ngayon ang nasa sitwasyon. Ano ang gagawin natin? Kahit 10 banal ang kailangan. Yun nga, di ba? Huwag nang magturo, ikaw na. Hindi ba? Mamaya, magturo ka, siyam sila. O, saan yung 10? Di wala. Pag 10 ka, hindi ba? So, yan ang panawagan ko sa atin ngayon. Kailangan natin manalangin at magdasal. Ayun po, idinudulog ko sa inyo yung ating playlist para sa for the whole world. Pray for us and on the whole world. Ang panalangin para sa mahal na ina upang tayo'y kanyang ipanalangin at idulog sa kanyang anak para sa darating na justice niya. Marami pong salamat. Inaasahan po kayo. Maraming salamat. God bless.